Urong-sulong din ang ilang ahensya kung magsisimula na ang rehabilitation sa mga bahay sa Northern Luzon na winasak ng bagyong Nika. Posible kasing makapinsala pa ang bagong bagyong Ophel at ang bagyo na nasa labas pa ng bansa. Nakatutok si Oscar Oida. Tila dagat na ang bahang nagpalubog sa malaking bahagi ng Alcala at Solana sa Cagayan. Maging ang matataas na puno, lubog sa tubig. Sa bayan ng Peña Blanca, malakas pa rin ang agos ng Pinakanuan River na nagsimula ng umapaw. Bagamat umaayos na ang panahon sa lalawigan, marami pa rin apektado lalo sa may Sentro Gis sa Tuguegarao City. Halos bubong na lang ang makikita sa ilang bahay, kaya nasa evacuation center pa rin ang marami, partikular yung mga nakatira malapit sa Cagayan River at iba pang kritikal na lugar. Pero hindi pa man nakakaahon, may banta na ulit ng panibagong bagyo. Ngayong linggo, may isa na naman po makaka-apekto. So, regardless of the track, yung banta ng flash floods at landslide ay nananatili po. Lalong-lalo na kung saturated na yung inyong lugar. Yung po yung ating balanse na kailangang i-strike. Do we clear the roads? Do we begin rehabilitation? Do we begin rebuilding homes? Pero dahil may paparating pa, kailangan po natin supplyan yung pangangailangan ng pagkain, tubig, shelter, nung mga maaapektuhan. So it's challenging, but also as the national government has said, meron din tayong sapat na pondo for this. We have been sufficiently preparing. Para hindi na dumagdag sa paparating na unos, nagpakawala na ng tubig sa Magat Dam. Nasa 186.39 meters na kasi ngayon ang antas ng tubig nito. Malapit sa 193 meters na critical level. 4.4 meters na ang itinaas nito sa nakalipas na 24 oras. Pwede nang mag-add additional opening, though near critical na rin itong Bunton Bridge, which is 11 meters. Ngayon is 10 meters na yung water level niya. Pwede siyang magdagdag ng gate opening, dahan-dahan lang. Nagpapakawala na rin ng tubig ang Ambuklao, Binga at San Roque Dam. Sa bayan ng Tumawini sa Isabela, hindi na rin maaninag ang mga palayan at maisan. Pati na ang maraming bahay sa Ilagan City. Ang tulay nagdurugtong sa bayan ng Burgos at Quirino, hindi pa rin madaanan. Problema rin ang mga nabuwal na puno sa Saguday, Quirino. Sa taas ng Mountain Province, hindi nakalusot sa baha ang mga palayan dahil sa pag-apaw ng Samok River. Mahigit 700 din ang inilikas sa Kasiguran, Aurora at nagkalat pa rin ang mga nasirang bahay. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national at local government, lalo't malaki ang tsansang ang mga lugar na hinagupit ng bagyong Nika ang siyaring maapektuhan ng bagyong Ophel na kapapasok lang sa Philippine Area of Responsibility. Kahit na light to moderate or moderate to heavy rain sa ilang bahagi ng Northern Luzon, saturated na yung ilang bahagi po. So talagang malaki pa rin or nandiyan pa rin yung tsansa ng mga isolated cases ng mga flash flood at landslide. Bukod sa mga bagyong Nika at Ophel, binabantayan din ang tropical storm na may international name na Manny na kung pumasok sa bansa ay tatawaging Pepito. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras.